Meron na naman tayong re-referee na dress na pinapabago yung kilikili kasi yung kilikili ng ating re-referee ay makitid, masikip to sa kilikili. So ang gagawin natin dito, dahil pinutulang ko to sa laylayan, may nabawas ako. Ang atin dito ay madugtungan natin. Yung tinanggal natin sa laylayan ay dudugtong natin dito para lumuwag itong kilikili niya. So dito sa bandang kilikili, sa may bandang manggas, magdagdag tayo ng 6 inches. Dito sa gilid, magdagdag tayo ng 4 inches. Yan, sa katawan niya. 4 inches ang ating idadagdag dyan. Yung haba niya, na dito sa gilid ay mga 7 inches para lumuag-luag hanggang dito. Kasi masikip sa kilikili dahil malaki yung kanyang yung braso. So ang gagawin natin dito, kakalasin natin ito dito, kakalasin natin hanggang dito papunta riyan. Tapos magawa tayo ng yung parang arrow, diamond, parang paganyan. Yan. Yun ang ating idudugtong dyan. Yan. Kakalasin ko muna ito. Pagka nakalas ko na, ipakikita ko sa inyo. Tapos kung paano din tayo sorry, paano natin i-prep yung idudugtong natin dyan sa ilalim para lumuwag-luwag yung kanyang kilikili. So dito na tayo, magkakalas na tayo. Ito na, nakalas na natin. Ayan o, butas na sa gilid. So atin lang itong pagkaisahin. Tayoin natin ito dito, ito pati ito, para diretso ang pasada natin mamaya kasi gagawa tayo ng ganito, sukat tayo. So na-plansya ko na rin ito kasi para tuloy-tuloy yung ating trabaho. So 1 inch yung lapad na kailangan natin. So meron tayong gagawin na unang-una ay sa may bandang gilid sa body at hanggang kilikili ay 4 inches. So dito naman mula sa kilikili hanggang sa may malapit sa braso ay 7 inches, ay siko 7 inches. Ito yung dito. Ito yung 7 inches ang sukat natin. Ito yung 4 inches. Yan. So atin itong guhitan. Kuha tayo ng sentro. Patay ng magandang kasi medyo pangit na yung ating pangguhit. Ang ginagamit kong ay ito, yung binabalatan, white pencil. Tapos tatasahan natin to. Ito yung pangguhit ko pagka mga malalambot na tela, yung pagka ginuhitan mo ay sumasama. Ito maganda to kasi siya, nakakatalab agad, tumatalab. Pero pag Dixon ang gagamitin dito, medyo mahirap patatalabin yung Dixon kasi sumasama nga yung tela. So meron tayong kalagitnaan, ito yung kilikili. Dito sa kilikili, dito na tayo ng 1 inch. So dito sa kabilang side ay half inch. Dito sa kabilang side naman ay half inch. Yan, bali 1 inch ang lapad.
So manigurado lang ako, gagawin ko na lang itong 1 1/4. So luluag-luagan ko ng kaunti ito. Kasi 1 inch lang kanya, parang alanganin ako doon. Gagawin ko siyang 1 1/4. Tapos guhitan natin mula dito sa dulo, patulis yan ha. Patulis yan. Aray ko, naputo lang ating na sobrang diin ko. Tasa tayo uli. Madali mo ubus to pagka ganito. Napadiin ko ng husto. Tasa tayo uli. Yan. Ganon din dito sa kabila, papuntang kilikili hanggang malapit sa dugtungan. Yan. Ganon din dito. So, ganon din dito sa kabila, guhit din tayo. So, yan ang guhit natin. So, atin ang putulin para makita ninyo ang histura ng ating ginagawa. So, mag-allowance tayo ng sewing allowance na half inch. Wala pang half inch yun, mga 3/8 lang. Tansyahin na lang natin, malaki ng kaunti sa 1/4 yung 3/8. Wala pa namang half inch. Yan. Ito yung ating allowance. Yan. Ano, sura natin, no. Sura ng ating ginagawa. Four inches. Mali pala yung aking naguhitan. Hindi tayo pumasok. Ano tayo? Bawasan natin ng konti. Kamali pa lang yung aking ano. So yun, parang ganyan ang ating ginagawa. So antahin natin mamaya pag ganyan tayo para lumuwag yung kilikili niya. So pag ganyan, patulis tayo dito. Dito natin ang ating dugtungan. Ayan. Yan. So yan ang itsura natin idudugtong sa gilid. So iijingan lamang natin ito. Yung mga bawat ano diyan iijingan natin para hindi siya sasabog pagka linalabahan. Lagyan natin ng tanda. Yan. Ganon din dito, iijingan din natin ito. Pagkatapos ipapasada natin diretso siya ng 1/16 kung kayanin. Kung hindi, ano muna natin, pre-stitch muna natin sa ilalim siya para kapit na kapit siya, kumbaga matibay siya. Depende sa kung alin doon ang mas maganda kapag nasa single na tayo. So, ijing muna tayo. So, ito atin ang na-ijing. Yan o, magkabila ang gilid, na-ijing na natin. At atin na ito ikakabit. So, ang pagkabit natin ay ganito. Sukatan natin to. Ipantay lang natin sa haba ng kabila na 4 inches yung ano. So, kili-kili. Pantay lang natin. So, dito tayo. Yan. Guhitan na natin ng maigi para meron tayong pagbabasihan. So, ang gagawin natin ay ganito. Mas maganda na atin siyang ikabit muna. Sana ba yung gilid? Nawala ang gilid. Saan na yun? Ito. Yung 4 inches.
So, ang gagawin natin, yan, kabit muna natin ito dito. Ito muna, kabit muna natin ito. Siguraduhin natin na yung guhit, pantay natin sa guhit. Tapos pasada tayo ng mga 3/8 lang. Yan. Kahit hiwag natin isaga dito, kahit hindi natin siya isaga dito sa dulo, kahit magbibigay tayo ng allowance kasi papasadahan natin ito ng 116. Pasadahan natin ng 116. So, lagyan natin ng guide, magnet guide, para yung ating pakain ay permanente lapad. Yan. Yan siya. Hintayin natin lang isagad siya dyan. Oh, buhat ito sa may dulo. Yan, may. Kahit mga 1 inch ang layo. Hinto na tayo. Para lang ginagawa natin ito para lang ito may kabit na hindi tayo mahirapan mamaya pag nagpasada tayo ng 116. Kasi pasadahan natin, itapping natin ng 116 yan. So, ganoon din dito sa kabila. Pasada din natin dito. So, kumbaga ikabit muna natin ito siya. Ano muna, para hindi tayo mahirapan magpasada ng 116. Yan. Kailangan natin isagad. Yan. Ganon din dito sa kabila. Atin din siyang pantay dun sa may guhit. Tapos kabit natin siya. Pantay ng pantay sa guhit. Yan, mamaya. Kita natin yan mamaya pag pinaliktad natin. Bakit natin ginaganito? Kita ninyo ang sura. Yan. Ito para makaiwas tayo sa sa hindi pantay kasi malambot na tela ito, kaya kumbaga pre-stitch muna tayo para sigurado tayo na pag pinasada natin mamaya sa ilalim yan, kasi dudukutin natin dito yan sana ito na yan nandito na yan sa dugtong na sobrang na tela, ganit hilahin. Ayan dito na, ayan siya. Pasada natin ng 116 yan mamaya. Yan. Para yan, tanggalin na natin itong guide. Pasada natin ng 160 dito para sigurado tayo. Yan okay yung ating ginagawa, matibay. Yan. Pag dito, ihilahin na natin dito sa ilalim to. Itong sobra dito, i-plaster natin, ilapat natin ang husto. Yun ang ating purpose o layunin kung bakit natin inano sa ilalim. Kinahayaan muna natin para pag natin, pinasadahan natin siya, naka 116 tayo, ay hindi siya tatabingi tulad ng ganyan dukutin natin sa ilalim to, i-plastada natin ang husto
maaari lagluwagan pa natin yung ano, para mabuka ng kaunti. Lagluwagan pa natin. Yan. Tabiakin lang natin ito sa ilalim. Siguraduhin natin na nasa tama tayong pagkabiak. Yan. Sada tayo ng 116. Yan. Saka tayo bumalik. Saka tayo balik. Yan o. Diba? Yung ating ginagawa na pinasadahan natin siya. Di ano siya, okay siya. Yan. Okay, ayan natin, pumasok yung pinida ko yung sinulid, sumama naman yung ibang sinulid, mga dulo-dulo ba, gusto kong linisin, may kasama pala. Yan. Yan, 1 inch na lang dagdag, ay ginawa ko pang 1 1/4 para lumuwag-luwag ng kaunti. Ay kasi yung damit niya pang style maluwag naman ito eh. Ay, kagaya dito, ganun din dito sa ilalim, ilahin din natin itong medyo ano, medyo hindi ganong buka yung ating ano binibiak. Ibiakin natin. Magaluluwagan natin para makapagbiak tayo ng maayos. Yan. Medyo maano lang na trabaho ito, medyo masilan, pero kailangan natin itong gawin dahil para sa kakasatisfy ng ating customer. Yan. Balik natin. Sana naman tayo pabalik. Medyo masilan-silan nito na trabaho. So, kailangan ito ng pagtsatsaga, pasensya para maayos lang na pagkatrabaho dito. Ito ay mainipin tayong magawa at wala tayong pasensya. Nabubugno tayo sa mga ganitong pagkagawa na medyo masilan. Wala tayong mapapala at hindi natin magagawa yung gusto ng customer. Pero kung mayroon tayong pasensya, magagawa natin, maibigay natin sa ating customer itong kanyang kinakailangan. So, natapos na natin, na ikabit na natin. So, sisilipin na natin dito sa labas. Kita na natin kung ano na resulta. Ayan. Ito na yung na yung kilikili natin dinugtungan para lumuwag lang. Yan yan. Ito na yung hinila kung sumama yung iba. Yan. So ito ng forma yung manggas. Yan hindi lumuwag-luwag na. Yan na, lumuwag-luwag na siya. Yan na siya. Ganyan na siya kaluwang. Makahalos pumarihas na yung dito. Yan lapad sa ganito. Sumaluwag na.
kasya na yun kasi ang sukat nito ay ano na 15. So malaking braso na yun yung 15 sa mga babae. Babae lang naman may-ari nito. Malaki na yan. So dito na naman tayo sa kabila. So same process pa rin, katulad pa rin ng proseso sa ginagawa natin sa dito. Kung papaano dito sa kabila, siya rin dito sa kabila. So tulad ng una, kakabit muna natin ito. Yan, kakabit muna natin ito. Yan. Atin itong ilagay dito sa ating boundary. Yung guhit. Yan. Sabay patakbuhin natin. Yan. Lagyan natin ng guide para hindi siya lalagpas. Tapos dito. Yan. Tulad ng sinasabi ko, huwag isagad. Magtira ng kahit mga 1 inch, 3/4, mga ganyan, half inch para pagpasada natin mamaya maluwag. Idudukutin natin yan eh. So, ganon din dito. Ganun tayo para magaan-gaan. Kasi maganit na tila hawakan. Parang ayaw sumama. Yan. Yan. So, ganon din ito. Kailangan natin ilagay ito. Yan. So, ganoon din dito sa kabila. Kabit din natin. Kabit muna natin lahat para kasi pasada na lang kulang nito. Pag na-top stitch natin, tapos na lahat. Yan. Yan. So, dukot na tayo dito. Yan. Yung sumama pag ano mo makaganit kuton kasi ano lang natin, isaayos na natin ito dito natin sa ilalim. Yan.
naman to halata yan, kasi lalo na ang kulay niya ay manilaw-nilaw na stripe. Hindi gaano halata kung may mga konti-konting mga dipik. So sa ating ginagawa sigurado naman ako dito na maayos tayo. Kasi lahat natin sinasukatan lahat. Hindi natin ito pinagsatsansa lang. Sinasukatan natin lahat ito para makaiwas tayo sa yung hindi tamang pagbibigay ng mga allowances natin. Yan, pabalik na tayo, malapit na tayong matapos. At okay, nabunot yung aking okay, tapos na yung ating pinaproblema. Sa wakas ito na siya. Pabalik na rin na natin para makita na natin ang resulta. Yan, lipat tayo doon sa kasi medyo dito. Hindi natin maiwas-iwas ng maigi dito. Ayan na. Ito yung tali sa baywang. Tali na natin. Kasi ito yung nagbibigay na sama ng masamang ipwesto dahil nagkahiwalay. Yan o. Ganito na yung katawan. Magayan, ganyan. Yan. Yan siya. So, yan ang ating ginawa dito. Lagyan natin ng kilikili. Yan. Hindi makita kasi kakulay. Yung yung tela, hindi siya gaanong halata, hindi siya kitang-kita, hindi siya kita masyado.